Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Prayer Impact, isang pag-aaral mula sa panalangin. Pamagat ng pag-aaral. Pananampalatayang walang pag-aalinlangan, ang lubos na pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng bawat pagsubok. Isang pag-aaral batay sa kasulatan at katuruan tungkol sa Santiago Kapitulo 1 versikulo 6. Pangunahing teksto, ngunit humiling siya ng may pananampalataya, na walang pag-aalinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay katulad ng alon sa dagat na tinatangay at inuugoy ng hangin, Santiago Kapitulo 1 versikulo 6. Panimula, ang pananampalataya ay isa sa mga pangunahing paksa sa pamumuhay na Kristiyano. Mula sa aklat ng Genesis hanggang sa pahayagan, patuloy na tinatawag ng Diyos ang kanyang bayan na magtiwala sa kanya ng lubusan. Gayunman, ang ating pananampalataya ay madalas na sinusubok sa panahon ng pagdurusa, kawalan ng kasiguraduhan, pagkaantala ng inaasahan, at mga bagay na hindi agad nauunawaan. Madaling magtiwala sa Diyos kapag ang buhay ay payapa at maginhawa, ngunit ang tunay na pananampalataya ay lilito at mapapatunayan kapag ang mga sitwasyon ay nagiging mahirap at mabigat. Sumulat si Santiago para sa mga mananampalatayang dumaranas noon ng pag-uusig, kahirapan, at iba't ibang pagsubok. Sa halip na mangako ng buhay na laging madali at walang pasanin, itinuro niya na ang mga pagsubok ay nagdudulot ng paglago at pagiging ganap sa pananampalataya. Sa naunang bahagi ng kabanatang ito, hinikayat ni Santiago ang mga mananampalataya na lumapit sa Diyos at humingi ng karunungan. Ngunit kasabay nito ay nagbigay siya ng mahalagang paalala. Ngunit humiling siya ng may pananampalataya, na walang pag-aalinlangan. Itinuturo ni Santiago na ang mabisang pananalangin ay hindi nakadepende sa damdamin o pagiging perpekto ng ating nararamdaman, kundi nakatayo sa matibay na pagtitiwala sa pagkatao at katangian ng Diyos. Kapag lumalapit ang mananampalataya sa Diyos, buong paniniwala niyang alam ng Diyos ang lahat, siya ay tapat, mapagbigay, at lubos na mabuti. Ang pangunahing katotohanang hatid ng bahaging ito ng kasulatan ay, iginagalang at pinararangalan ng Diyos ang pananampalatayang buong puso at nakatitig sa kanyang katangian, samantalang ang pag-aalinlangan at pagkakaroon ng magkasalungat na hangarin ay humahadlang sa ating katatagan at paglago sa espiritual na buhay. Ang kasaysayan at pinagmulan ng sulat. Ang sulat ni Santiago ay isinulat ni Santiago na tinatawag ding matuwid, na isa sa mga pinuno ng unang iglesia noong panahong iyon. Ang kanyang isinulat ay para sa 12 lipi na nangangalat sa iba't ibang dako, Santiago Kapitulo 1 versikulo 1, na tumutukoy sa mga Kristiyanong mula sa lahing Hudyo na napilitang lumikas at mamuhay sa ibang lugar dahil sa matinding pag-uusig. Ang mga mananampalatayang ito ay nahaharap sa iba't ibang hirap, pagkalaban at paghamak dahil sa kanilang paniniwala, kakapusan at kahirapan sa kabuhayan, pagtatakwil ng lipunan at kanilang kapwa, pagtukso upang talikuran ang pananampalataya at makibagay sa masasamang gawain. Mga katanungan tungkol sa layunin ng Diyos sa mga pangyayari. Sumulat si Santiago ng may payak ngunit mayamang karunungan, at binibigyang diin na ang tunay na pananampalataya ay nakikita at napapatunayan sa pamamagitan ng pamumuhay na masunurin sa Diyos. Ang unang kabanata ay nakatuon sa pagtitiis sa mga pagsubok, paghingi ng karunungan mula sa Diyos, at ang lubos na pagtitiwala sa Kanya sa lahat ng pagkakataon. Ang tunay na pananampalataya ay nakatatag sa tiwala sa katangian ng Diyos. Ngunit humiling siya ng may pananampalataya. Kakatapos lamang ituro ni Santiago na lumapit tayo sa Diyos at humingi ng karunungan. Lubos na nalulugod ang Diyos na magkaloob ng karunungan ng masagana at walang pag-aatubili sa sinumang lumalapit sa Kanya ng tapat. Gayunman, binibigyang diin ni Santiago na ang paglapit at paghingi ay dapat isama ng tunay na pananampalataya. Ang pananampalatayang ayon sa kasulatan ay hindi lamang simpleng pag-asa o magandang pananaw sa buhay. Ito ay matibay na pagtitiwala sa pagkatao at sa mga pangako ng Diyos. Ang pananampalataya ay naniniwalang, ang Diyos ay laging mabuti at mapagmahal. Ang Diyos ay may ganap na karunungan sa lahat ng bagay. Ang Diyos ay nakaririnig sa bawat ating panalangin. Ang Diyos ay sumasagot ayon sa kanyang perpekto at kasiya siyang kalooban. Pagsusuri sa salitang Griego, pistis, pananampalataya. Ang salitang ginamit sa wikang Griego na pistis ay nangangahulugan ng paniniwala, pagtitiwala, katiyakan, pag-asa na nakasandig sa iba, katapatan. Ang tunay na pananampalataya ay higit pa sa simpleng pagsang-ayon ng isipan. Ito ay ang pagtitiwala at pag-asa ng buong pagkatao sa Diyos.
Ang pananampalataya ay nagsasabi, kahit hindi ko maunawaan ang lahat ng iyong ginagawa, naniniwala ako at nagtitiwala sa iyong kabutihan at pagmamahal sa akin. Ang kahulugan nito ayon sa katuruan. Ang bahaging ito ng kasulatan ay nagtuturo tungkol sa kalikasan ng pananampalataya at ang kahalagahan ng ating pag-asa sa Diyos. Ang pananampalataya ay hindi ang pagtitiwala sa sarili nating kakayahan o talino. Ito ay ang pagtitiwala ng buong puso sa Diyos. Sa buong kasulatan, paulit-ulit na inaanyayahan ang bayan ng Diyos na magtiwala sa Kanya dahil ang Kanyang pagkatao at katangian ay hindi nagbabago kailanman. Ang pananampalataya ay nakatayo sa matibay na pundasyon. Ang kabanalan ng Diyos. Ang ganap na kapangyarihan at pamamahala ng Diyos sa lahat ng bagay. Ang walang hanggang kabutihan ng Diyos. Ang katapatan ng Diyos sa Kanyang mga pangako. Dahil ang Diyos ay karapat-dapat pagkatiwalaan, kaya nating manatiling matatag kahit na ang mga pangyayari sa ating paligid ay tila nakalilito o mahirap intindihin. Isang halimbawa, isipin ang isang batang masayang tumatalon patungo sa bisig ng kanyang mapagmahal na ama. Ginagawa niya ito nang walang takot dahil batid niyang matatag at tapat ang kanyang ama upang saluhin siya. Maaaring hindi naiintindihan ng bata ang lahat ng bagay sa paligid niya, ngunit ang kanyang pagtitiwala ay nagtataboy sa anumang pangamba. Gayun din naman, tayo ay maaaring mamahinga ng may kapanatagan sa pagiging tapat ng ating Ama sa kalangitan. Pagsasabuhay ng katotohanan. Kapag ikaw ay nahaharap sa kawalan ng katiyakan, lumapit sa Diyos sa panalangin ng may buong katiyakan. Magtiwala sa tamang panahon ng Diyos. Manatiling nakasandig sa kanyang mga pangako. Huwag hayaang ang takot ang maghari sa iyong puso at isipan. Ang iyong pananampalataya ay lalong lalago habang patuloy mong inaalala at pinagninilayan kung sino nga ba ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Aral na dapat tandaan. Ang pananampalataya ay hindi ang pag-asa na magiging maginhawa ang lahat ng bagay, kundi ang matibay na katiyakan na ang Diyos ay laging tapat at karapat-dapat pagkatiwalaan sa anumang pagkakataon. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing the Diyos ang lahat ng papuri. Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Prayer Impact, isang pag-aaral mula sa pananalangin. Pananampalatayang walang pag-aalinlangan, ang lubos na pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng bawat pagsubok. Ganap na maneskrito ng pagsusuring batay sa kasulatan, ikalawang bahagi. Ikalawang punto, ang panganib ng pag-aalinlangan at kawalan ng katatagan sa espiritual. Batay sa teksto, Santiago Kapitulo 1 Versikulo 6. Ngunit humiling siya ng may pananampalataya, na walang pag-aalinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay katulad ng alon sa dagat na tinatangay at inuugoy ng hangin. Panimula ng tagapangaral. Mga kapatid, sa unang bahagi ay natuklasan natin na ang tunay na pananampalataya ay nakatitig at nakatayo ng matatag sa katangian ng Diyos. Naniniwala ang pananampalataya na ang Diyos ay laging mabuti. Naniniwala ang pananampalataya na ang Diyos ay may ganap na karunungan. Naniniwala ang pananampalataya na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Ngayon naman ay ibinabaling ni Santiago ang ating pansin sa kabaligtaran ng matatag na pananampalataya. Binalaan niya tayo tungkol sa pusong nahahati sa pagitan ng pagtitiwala at kawalan ng paniniwala. Hindi ito tumutukoy sa tapat na pagtatanong ng isang mananampalataya na nagnanais lamang na lalong makaunawa. Sa halip, ang tinutukoy ni Santiago ay ang pusong laging nag-aalinlangan at pabalik-balik sa pagitan ng pagtitiwala sa Diyos at pag-asa sa ibang bagay. 2. Ang panganib ng pag-aalinlangan at kawalan ng katatagan sa espiritual. Na walang pag-aalinlangan. Hinihikayat ni Santiago ang bawat isa na lumapit at humiling sa Diyos ng may pananampalataya at walang pag-aalinlangan. Napakalinaw at madaling maunawaan ang kanyang inilalarawan. Sa halip na tumayo ng matibay sa matatag na lupa, ang taong nag-aalinlangan ay inihalin tulad niya sa alon sa karagatan. Ang direksyon ng alon ay nakadepende lamang sa ihip ng hangin. Minsan ay tumataas ito, at sa sandali naman ay bumabagsak pababa. May paggalaw man ito, wala naman itong tunay na katatagan. Sinabi ni Santiago na ganyan din ang buhay ng mananampalatayang laging nag-aalinlangan. Sa isang araw ay punong-puno siya ng katiyakan. Sa susunod naman ay nababalot siya ng takot at pangamba. Minsan ay payapa ang kanyang kalooban. Sa ibang pagkakataon ay puno siya ng pag-aalala. May mga panahong buong-buo ang kanyang pasya at dedikasyon. Ngunit may mga pagkakataon ding siya ay nagdadalawang isip at nag-aatubili. Nais ng Diyos na ang kanyang mga anak ay lumago at maging ganap,
at ang kanilang buhay ay magkaugat ng matibay sa Kanya. Pagsusuri sa salitang Griego, diakrino. Ang salitang Griegong isinalin bilang pag-aalinlangan ay diakrino. Depende sa kung paano ito ginamit, maaari itong mga hulugan ng pagdududa o kawalan ng paniniwala, pag-aatubili o pagpapaliban ng pasya, pagkakaroon ng magkasalungat na damdamin sa sarili, pagpili sa pagitan ng iba't ibang opsyon ng walang katiyakan, kawalan ng katiyakan o kapanatagan. Inilalarawan dito ni Santiago ang pagkakabangga ng damdamin sa loob ng puso, isang kaloobang hinihila sa dalawang magkaibang direksyon. Hindi ito ang mapagkumbabang pagtatanong na naglalayong makatuklas ng katotohanan. Sa halip, ito ay ang pagkakaroon ng hati sa paglilingkod, na nahihirapang magtiwala ng lubusan sa pagkatao at mga pangako ng Diyos. Alam ng mananampalataya ang mga pangako ng Diyos, ngunit hinahayaan pa rin niyang mangibabaw ang takot, ang pag-asa sa sariling kakayahan, o ang kaisipang nakasanayan sa daigdig. Ang dagat bilang halimbawa ng kawalan ng katatagan. Ipinagpapatuloy ni Santiago, sapagkat ang nag-aalinlangan ay katulad ng alon sa dagat na tinatangay at inuugoy ng hangin. Para sa mga mambabasa noon na nakatira malapit sa baybayin ng dagat Mediteraneo, madali nilang naintindihan ang paghahambing na ito. Ang dagat ay maaaring biglang magbago ng anyo. Ang tubig na kanina pa ay payapa at kalmado ay maaaring maging marahas at magulo kapag humihip ang malakas na hangin. Ang alon ay walang kakayahang itakda ang sarili nitong patutunguhan, sumusunod lamang ito sa kung saan ito itinataboy ng lakas na nakapalibot dito. Ginamit ni Santiago ang paglalarawang ito upang ilarawan ang taong walang katatagan sa espiritual. Sa halip na ang katotohanan ng Diyos ang magdikta ng takbo ng kanyang buhay, ang mga pangyayari, damdamin, takot, at opinyon ng ibang tao ang siyang nagiging batayan ng kanyang pasya at pamumuhay. Pagkaintindihan ayon sa katuroan, ang pag-aalinlangan at ang pusong nahati. May pagkakaiba ang kasulatan sa pagitan ng tapat na pagtatanong habang lumalalim ang pananampalataya, at ang patuloy na kawalan ng paniniwala. Maraming tapat na lingkod ng Diyos ang nagtanong at nagpahayag ng kanilang mga alalahanin. Nagtaka si Moises kung paano maniniwala sa kanya ang mga Israelita. Humingi ng patunay at katiyakan si Gideon. Sumigaw at nagtanong si David sa panahon ng kanyang pagdurusa. Nagtanong si Habakuk kung bakit tila matagal ang pagtugon ng Diyos. Ngunit sa huli, ang lahat ng mga taong ito ay nagpasakop pa rin sa kapangyarihan at pamamahala ng Diyos. Ang binibigyang babala ni Santiago ay mas malalim pa rito. Ipinag-iingat niya tayo laban sa pusong nahahati ang pagtitiwala. Maging sa matandang tipan ay paulit-ulit na itinuturo na ang nais ng Diyos ay ang paglilingkod natin ng buong puso. Siya lamang ang karapat-dapat na pagkatiwalaan natin ng lubusan. Kapag ang ating pagtitiwala ay pabalik-balik, kung minsan ay sa Diyos, kung minsan naman ay sa iba, sumusunod dito ang kawalan ng katatagan sa ating buhay. Ang tunay na pananampalataya ay hindi nangangahulugang alam na natin ang sagot sa lahat ng bagay. Ang pananampalataya ay ang pagtitiwala sa Kanya na siyang nakakaalam ng lahat at may ganap na karunungan. Halimbawa, ang punong may mababaw na ugat. Isipin ninyo ang dalawang punong kahoy na magkatabi ang tayo. Ang isa ay may malalalim na ugat na bumaon ng matibay sa ilalim ng lupa. Ang isa naman ay may mabababaw lamang na ugat na nakadikit lamang sa ibabaw ng lupa. Nang dumating ang malakas na bagyo at hangin, ang punong may malalim na ugat ay nanatiling nakatayo at hindi natitinag. Samantalang ang punong may mababaw na ugat ay madaling nabuwal at nabunot ng buo. Ang pagkakaiba ay wala lamang sa lakas ng hangin, kundi nasa kalaliman at katatagan ng ugat. Gayon din naman, ang mananampalatayang ang buhay ay nakauugat ng malalim sa salita ng Diyos ay nananatiling matatag kahit sa gitna ng mga pagsubok. Ngunit ang pananampalataya ay nakabatay lamang sa pagbabago ng sitwasyon ay madaling matibag at mawalan ng pag-asa kapag dumarating ang kahirapan. Halimbawa, ang ANKORA ng barko. Ang isang malaking barko ay maaaring humarap sa napakalalaki at matataas na alon kapag may bagyo sa gitna ng dagat. Ang kaligtasan nito ay nakadepende sa tibay ng kanyang angkora. Hanggat nakakapit ng matibay ang angkora, ang barko ay mananatiling ligtas at hindi aanod. Ngunit kapag ito ay kumalas o nabali, ang barko ay aanod na lamang kung saan man ito dalhin ng agos at hangin. Si Jesu Kristo ang matibay at tapat na angkora ng bawat mananampalataya.
Ang pananampalataya ang siyang kumakapit ng mahigpit sa kanya kahit anong bagyo ang dumaan sa ating buhay. Kasaysayan at kaligiran ng sulat. Ang mga mananampalatayang unang nakatanggap ng sulat na ito ay dumaranas noon ng matinding pag-uusig. Marami sa kanila ang nawalan ng tahanan, ari-arian, at kapanatagan dahil sa kanilang pagtatalaga kay Kristo. Sila ay namumuhay sa kawalan ng kasiguraduhan sa kabuhayan. Naging karaniwan na rin ang pagiging itinakwil ng kanilang mga kamag-anak at kaibigan. May ilan sa kanila na nagtatanong kung sulit pa ba ang lahat ng sakripisyong ito sa pagsunod kay Jesus. Nauunawaan ni Santiago na ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay ay nagpapakita kung ano talaga ang laman ng ating puso. Ang mga pagsubok ay hindi siyang lumilikha ng kawalan ng pananampalataya, sa halip, inilalantad nito kung saan ba talaga nakasandig ang ating pagtitiwala. Kaya naman, hinihikayat ni Santiago ang mga mananampalataya na manatiling matatag kahit sa gitna ng pagdurusa at pagsubok. Paraan ng PAGSASABUHAY. Para sa bawat mananampalataya, tanungin ang iyong sarili. Ano ang nagdidikta ng aking nararamdaman, ang mga pangako ba ng Diyos, o ang mga pangyayari sa aking paligid? Bago gumawa ng mahahalagang pasya, humihingi ba muna ako ng karunungan sa Diyos? Kapag dumarating ang pagsubok, lumalapit ba ako ng lalo sa Diyos, o lumalayo at tumatalikod sa Kanya? Palakasin ang iyong pananampalataya araw-araw sa pamamagitan ng pananalangin, pagbabasa ng Kanyang salita, pagsamba, at pakikasama sa ibang mga kapatid sa pananampalataya. Para sa pamilya, dapat hubugin ng mga magulang ang tahanan kung saan ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi lamang pinag-uusapan kundi tunay na isinasabuhay. Natututuhan ng mga anak ang tunay na pananampalataya hindi lamang sa pakikinig sa mga kwento mula sa Biblia, kundi sa pagmamasid sa kanilang mga magulang na patuloy na nagtitiwala sa Diyos kahit sa panahon ng kakapusan, pagkakasakit, kabiguan, at kawalan ng kasiguraduhan. Ang matibay na pagtitiwala ng isang pamilya sa Diyos ay magiging magandang patuto na maipapamana sa susunod na salinlahi. Para sa kabataan, kayo ay namumuhay sa panahon na puno ng pabago-bagong kaisipan, paghahambing sa isa't isa, at napakaraming bagay na nakakaagaw ng atensyon. Ang mga uso sa lipunan, ang pagkilala ng ibang tao, at iba't ibang paniniwala ay mabilis magbago. Huwag ninyong hayaang ang pagtingin ninyo sa inyong sarili ay mabuo lamang batay sa pabago-bagong pamantayan ng daigdig. Iugat at iangkla ninyo ang inyong buhay sa hindi nagbabagong katotohanan ng salita ng Diyos. Para sa mga namumuno sa iglesia, ang pamumuno ay nangangailangan ng matibay na pananampalataya. Ang iglesia ay dumadaan din sa iba't ibang yugto, may panahon ng paglago, at may panahon din ng paghihirap at pagsubok. Dapat iwasan ng mga namumuno ang paggawa ng desisyong nakabatay lamang sa takot, panggigipit ng iba, o opinyon ng nakararami. Hanapin ang kalooban ng Diyos sa pananalangin, at mamuno ng may matatag na pagtitiwala sa kanyang mga pangako. Paalala ng TAGAPANGARAL. Mga kapatid, hindi maiiwasan ang mga bagyo sa ating buhay. Hindi kailanman nangako si Jesus na magiging madali at walang hirap ang ating pamumuhay dito sa lupa. Ngunit nangako siya na siya ay laging kasama natin at hindi tayo iiwan. Ang taong may ganap na pananampalataya ay hindi ang taong hindi nakararanas ng anumang pagsubok. Ang taong may ganap na pananampalataya ay ang taong nananatiling matatag at nakakapit kay Kristo kahit hamampas ang pinakamalalakas na bagyo. Maaaring tumaas ang malalaking alon. Maaaring umihip ang malakas na hangin. Maaaring bumuhos ang malakas na ulan. Ngunit ang sinumang ang pagtitiwala ay nakasandig sa Panginoon ay hindi kailanman mawawasak o matitibag. Ang pananampalataya ay hindi laging nag-aalis ng mga bagyo sa ating buhay. Ang pananampalataya ang nagbibigay sa atin ng kapanatagan na ang Diyos ay laging nasa kapangyarihan at siya ang namamahala sa gitna ng bawat bagyong dumarating. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri. Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Prayer Impact, isang pag-aaral mula sa pananalangin. Pananampalatayang walang pag-aalinlangan, ang lubos na pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng bawat pagsubok. Ganap na maneskrito ng pagsusuring batay sa kasulatan 3 at huling bahagi. 3 punto, ang gantimpala ng matatag na pananampalataya. Batay sa teksto, Santiago Kapitulo 1 versikulo 6. Ngunit humiling siya ng may pananampalataya, na walang pag-aalinlangan,
sapagkat ang nag-aalinlangan ay katulad ng alon sa dagat na tinatangay at inuugoy ng hangin. Panimula ng tagapangaral. Mga kapatid, sa buong mensaheng ito ay hinamon tayo ni Santiago ng isang mahalagang tanong na sumusuri sa ating puso. Magtitiwala ba tayo sa Diyos ng lubusan, o hahayaan nating hatiin ng pag-aalinlangan ang ating kalooban? Natutunan na natin ang dalawang mahalagang katotohanan. Una, ang tunay na pananampalataya ay nakatayo sa katangian ng Diyos na hindi kailanman nagbabago. Pangalawa, ang pag-aalinlangan ay nagdudulot ng kawalan ng katatagan dahil pinaghahati nito ang ating puso. Ngayon naman ay itinuturo sa atin ni Santiago ang tunay na layunin ng pamumuhay na Kristiyano, hindi lamang ang pag-iwas sa pagdududa, kundi ang paglinang ng matibay na pananampalatayang nananatili sa kabila ng bawat pagsubok at nagpaparangal sa Diyos. Hindi ninais ng Diyos ang mga mananampalatayang nagtitiwala lamang kapag maginhawa ang buhay. Nais niya ang mga alagad na ang katiyakan ay nananatiling matatag, mayaman man o nahihirapan ang kanilang kalagayan. 3. Ang gantimpala ng matatag na pananampalataya. Sa buong sulat ni Santiago ay itinuturo niya na ang pananampalataya ay hindi lamang bagay na ipinapahayag natin sa ating bibig. Ang tunay na pananampalataya ay nagbabago sa buong pagkatao. Ito ay nakikita sa ating pagtitiis, pagsunod, pagpapakumbaba, at patuloy na pag-asa sa Diyos. Kapag ang isang mananampalataya ay patuloy na nagtitiwala sa Diyos sa gitna ng mga pagsubok, lumilitaw ang iba't ibang magagandang bunga nito. Ang matatag na pananampalataya ay nagbubunga ng pagiging ganap sa pananampalataya. Sa naunang bahagi ng kabanatang ito ay isinulat ni Santiago, alam ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Santiago Kapitulo 1 Versikulo 3. Madalas na hinuhubog ng Diyos ang kanyang mga anak upang maging matatag hindi sa pamamagitan ng maginhawang panahon, kundi sa pamamagitan ng mga pagsubok. Ang mga pagsubok ay naglalantad sa ating kahinaan. Ipinapakita nito kung mayroon tayong ibang bagay na mas pinahahalagahan kaysa sa Diyos. Lalo nitong pinatitibay ang ating pag-asa at pagdepende sa Kanya. Ang mananampalatayang patuloy na nagtitiwala ay lumalakas at nagiging ganap sa kanyang buhay espiritual. Ang layunin ng Diyos ay hindi lamang alisin ang bawat hirap na ating nararanasan. Ang mas dakilang layunin niya ay hubugin tayo upang maging katulad ng kanyang anak na si Jesu Kristo. Ang pagiging ganap ay hindi nabibili o nakukuha sa isang iglap lamang. Ito ay unti-unting nahuhubog sa pamamagitan ng tapat na pagsunod sa paglipas ng panahon. Pagkaintindindihan ayon sa katuroan, ang pananampalataya at ang pagtitiis. Malinaw na itinuturo ni Santiago na ang tunay na pananampalataya ay may buhay at gumagana. Ang katuroang ito ay hindi sumasalungat kundi umaakma sa itinuro ni Apostol Pablo. Binigyang diin ni Pablo na tayo ay itinuturing na matuwid dahil sa biyaya ng Diyos at sa pamamagitan ng pananampalataya, at hindi dahil sa ating mga gawa. Samantala, ipinakikita naman ni Santiago na ang tunay na pananampalatayang nagililigtas ay tiyak na magbubunga ng mabubuting gawa. Ang mga katotohanang ito ay hindi magkalaban, ang mga ito ay nagtutulungan upang mabuo ang buong katotohanan. Hindi tayo naligtas dahil sa ating kabutihan o mga gawa. Tayo ay naligtas dahil sa biyaya ng Diyos at dahil tayo ay sumampalataya. Gayunpaman, ang tunay na pananampalataya ay hindi nawawala ng bisa at tiyak na magbabago sa ating pamumuhay. Ang ating pagtitiis at pagpapatuloy ay hindi ang kabayaran upang tayo ay maligtas. Ito ay patunay na ang kaligtasang tinanggap natin ay totoo at nananalaytay sa ating buhay. Patuloy tayong nagtitiwala sa Diyos dahil ang kanyang biyaya ang siyang laging nagpapatatag at umaalalay sa atin. Ang matatag na pananampalataya ay nagpapatag sa ating panalangin. Sinimulan ni Santiago ang bahaging ito sa pamamagitan ng paghikayat sa atin na humingi ng karunungan sa Diyos. Ang panalangin inihahandog ng may pananampalataya ay hindi pagtatangka upang mapasunod ang Diyos sa ating kagustuhan. Ito ay pagpapahayag na lubos tayong umaasa at nakadepende sa Kanya. Ang mananampalatayang matatag ay nananalangin dahil alam niyang ang Diyos ay nakaririnig sa bawat panalangin. Ang Diyos ay may malasakit at pagmamahal sa atin. Ang Diyos ay may ganap na karunungan. Ang Diyos ay sumasagot ayon sa kanyang kasiyasya at perpektong kalooban. Minsan ang sagot niya ay, oo. Minsan naman ay, maghintay ka muna. Minsan ay, hindi, dahil mayroon akong mas mainam na plano.
Ngunit anuman ang kanyang tugon, ito ay nagmumula sa kanyang wagas na pag-ibig at karunungan. Ang tunay na pananampalataya ay nagtitiwala hindi lamang sa kakayahan ng Diyos kundi pati na rin sa kanyang tamang panahon. Ang matatag na pananampalataya ay nagdadala ng kapayapaan sa gitna ng pagsubok. Walang sino man ang ligtas sa mga bagyo ng buhay. Ang mga Kristiyano ay nagkakasakit din. Tayo ay nakararanas din ng kalungkutan at pagdadalamati. May mga panahon din na tayo ay nahihirapan sa kabuhayan. Nakakaranas din tayo ng kabiguan at pagkabigo. Ang pagkakaiba natin ay wala sa kawalan ng hirap o pagsubok. Ang tunay na pagkakaiba ay ang presensya ng Diyos na laging kasama natin. Ang pananampalataya ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan upang manatiling payapa sa kabila ng hindi natin pagkaunawa sa mga pangyayari, dahil alam nating hawak ito ng Diyos. Gaya ng sinabi ng manunulat ng awit, ang Diyos ang ating kanlungan at lakas, laging handang saklolo sa panahon ng kagipitan. Awit Kapitulo 46 Versikulo 1. Halimbawa, ang gintong PINAPADAS sa pamamagitan ng apoy. Ang ginto ay nililinis sa pamamagitan ng matinding init ng apoy. Ang apoy ay hindi sumisira sa tunay na ginto. Sa halip, inaalis nito ang mga dumi at iba pang bagay na nakahalo rito upang lalong maningning ang kanyang ganda. Gayun din naman, madalas na ginagamit ng Diyos ang mga pagsubok upang linisin at patatagin ang ating pananampalataya. Ang mga pagsubok ang nagpapatunay kung ang ating paniniwala ay totoo at matibay. Kapag ang isang mananampalataya ay nananatiling tapat sa kabila ng pagdurusa, ang kanyang pananampalataya ay lalong nagliliwanag at nagbibigay luwalhati sa Diyos. Halimbawa, ang nag-aakyat sa bundok. Ang taong umaakyat sa matarik na bundok ay madalas na nakahaharap sa mahihirap na daanan. Ang pag-akyat ay nangangailangan ng lakas ng loob, pagtitiis, at matibay na pasya. Habang lalo siyang tumataas at lumalayo sa ibaba, mas malawak at maganda ang kanyang nakikitang tanawin. Gayun din naman, ang paglalakbay natin kasama si Kristo ay hindi laging madali. Ngunit sa bawat hakbang ng ating pagsunod ng may pananampalataya, lalo tayong lumalapit sa Kanya at inihahanda niya tayo para sa kaluwalhati siyang naghihintay sa atin sa walang hanggang buhay. Ugnayan sa ibang aral ni Santiago. Muli at muli ay bumabalik si Santiago sa mga pangunahing katuruan sa kanyang sulat. Ang taong may ganap na pananampalataya ay ipinapakita ito sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos, pagiging maingat sa kanyang pananalita, pagmamalasakit sa mga nangangailangan, pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, pagtitiis sa gitna ng paghihirap, patuloy na paglapit at pag-asa sa Diyos sa panalangin. Ang pananampalataya ay hindi lamang dapat pakinggan at malaman. Ang tunay na pananampalataya ay dapat isabuhay. Ang taong tunay na nagtitiwala sa Diyos ay unti-unting nagkakaroon ng katulad na pag-uugali ni Kristo sa kanyang pakikitungo sa kanyang kapwa. Paraan ng PAGSASABUHAY. Para sa bawat mananampalataya, patuloy na palakasin ang iyong pananampalataya araw-araw. Maglaan ng panahon sa pakikipag-usap sa Diyos. Pag-isipan at pagnilayan ang mga katotohanan sa kanyang salita. Alalahanin ang mga pagkakataong ipinakita ng Diyos ang kanyang katapatan noon pa man. Kapag dumarating ang pagdududa, iharap ito ng tapat sa Diyos sa halip na hayaang lumaki ang iyong pangamba nang hindi ito nasasabi. Piliing maniwala sa mga pangako ng Diyos higit pa sa iyong mga takot at pangamba. Para sa pamilya, ang mga magulang ay may mahalagang pagkakataong maging huwaran ng matatag na pananampalataya. Napapansin ng mga anak kung paano humaharap ang mga nakatatanda kapag may kabiguan, pagkakasakit, kakapusan, o kawalan ng kasiguraduhan. Gawin ninyong tahanan ang inyong bahay kung saan ang pagtitiwala sa Diyos ay nakikita sa inyong pananalangin, pagpapatawad sa isa't isa, at masayang pagsunod sa Kanya. Para sa kabataan, maraming tinig at kaisipan ang nag-aagawan upang makuha ang inyong pansin. Ang daigdig ay nagtuturo na umasa lamang sa sariling kakayahan at hangarin ang makuha agad ang anumang ninanais. Ngunit tinatawag kayo ng Diyos na itayo ang inyong buhay sa kanyang katotohanang hindi nagbabago. Huwag ninyong hayaang ang mga bagay na panandalian lamang ang magdikta ng inyong patutunguhan magpakailanman. Iangkla ninyo ang inyong pagkatao at buhay kay Jesu Kristo. Para sa mga namumuno sa iglesia, pamunuan ang bayan ng Diyos ng may matibay na pagtitiwala sa kanyang salita. Kapag may dumarating na pagsubok, hanapin muna ang karunungan ng Diyos bago dumapend sa sariling kaisipan o payo ng tao.
Turuan ang kapwa mananampalataya na umasa sa mga pangako ng Diyos sa halip na magpadala sa takbo ng mga pangyayari. Ang matatag na iglesia ay nakatayo sa pananampalatayang hindi natitinag sa Panginoon. Paalala ng TAGAPANGARAL. Mga kapatid, marahil mayroon sa inyo ngayon na nararamdamang parang kayo ay alon na inilalarawan ni Santiago. Ang buhay ay puno ng kawalan ng kasiguraduhan. Pakiramdam ninyo ay humihina ang inyong pananampalataya. Ang dami ng mga tanong na tila wala namang kasagutan. Ngunit alalahanin ninyo ito. Ang ating pag-asa ay wala sa kung gaano katibay ang ating sariling paniniwala. Ang ating pag-asa ay nakasalalay sa kapangyarihan ng Diyos na siyang pinagkakatiwalaan natin. Kahit na ang ating mga kamay ay nanginginig sa takot, ang kamay ng Diyos ay nananatiling matatag. Kahit na magulo ang ating damdamin, ang kanyang trono ay nananatiling matibay at hindi natitinag. Kahit na magbago ang lahat ng sitwasyon sa ating paligid, ang kanyang mga pangako ay nananatiling totoo at tapat. Itaas ninyo ang inyong paningin at huwag tumingin sa mga alon ng pagsubok. Sa halip, tumingin kayo kay Jesus na siyang pinagmulan at nagpapasakdal ng ating pananampalataya. Pagtatapos. Sa pagtatapos natin ng pag-aaral sa Santiago Kapitulo 1 versikulo 6, alalahanin natin ang tatlong katotohanang mananatiling totoo magpakailanman. Una, ang tunay na pananampalataya ay nagtitiwala sa katangian ng Diyos. Ang ating pagtitiwala ay nakabatay sa kung sino ang Diyos, at hindi sa kung ano ang nangyayari sa ating paligid. Dahil ang Diyos ay tapat, kaya nating magtiwala sa Kanya ng buong puso anuman ang mangyari. Pangalawa, ang pag-aalinlangan ay nagdudulot ng kawalan ng katatagan. Ang pusong nahahati ang pagtingin ay mahirap makaramdam ng tunay na kapayapaan at kapanatagan. Nais ng Diyos na tayo ay lubusang umasa at magtiwala lamang sa Kanya. Pangatlo, ang matatag na pananampalataya ay nagbubunga ng pagiging ganap. Habang patuloy tayong nagtitiwala sa Diyos sa bawat pagsubok, hinuhubog niya tayo upang magkaroon ng pusong katulad ng kay Kristo. Ang pananampalataya ay lalong tumitibay habang tayo ay sumusunod, nagtitiis, at laging umaasa sa biyaya ng Diyos. Hamon sa atin. Ang tanong sa atin ngayon ay hindi kung darating ba ang mga pagsubok, dahil tiyak na darating nga ang mga ito. Ang tanong ay ito, kapag dumating na ang mga pagsubok, saan nakatayo ang iyong pananampalataya? Ito ba ay nakadepende lamang sa iyong nararamdaman? Ito ba ay nakabatay sa kung maayos ba ang iyong kalagayan? Ito ba ay nakasalalay sa payo at talino ng tao? O ito ba ay nakatayo sa matibay na pangako ng makapangyarihang Diyos na hindi nagbabago? Piliin mo ngayon na pagkatiwalaan siya ng buong puso at walang pag-aalinlangan. Paanyayang MAKAPANGYAYA. Marahil ay naririto ka ngayon at hindi mo pa kailanman lubusang ipinagkatiwala si Jesu Kristo bilang iyong tagapagligtas. Ang pinakadakilang hakbang ng pananampalataya ay hindi lamang ang pagsasabing naniniwala ka na may Diyos. Ito ay ang pagtatalaga ng iyong buhay sa Kanyang anak na siyang namatay upang bayaran ang iyong mga kasalanan at muling nabuhay upang magtagumpay magpakailanman. Tinatawag ka ng Panginoong Hesus na lumapit sa Kanya ng may pagsisisi at pananampalataya. Tinatanggap ka niya upang patawarin sa lahat ng iyong pagkakasala. Ibibigay niya sa iyo ang bagong buhay na tunay at makabuluhan. Tatanggapin ka niya bilang sarili niyang anak. Marahil naman ay ikaw ay mananampalataya na, ngunit nararamdaman mong humihina ang iyong pagtitiwala dahil sa takot, pangamba, o kabiguan. Iharap mo ang lahat ng painang ito sa Panginoon ngayon. Humingi ka ng karunungan sa Kanya. Hilingin mo ang lakas na iyong kailangan. Hilingin mo rin ang pananampalatayang hindi natitinag. Ang Diyos ay nagbibigay ng masagana at hindi naninisya sa sinumang lumalapit sa Kanya ng tapat. Marahil ay tinatawag ka naman ng Diyos na magkaroon ng mas malalim at mas tapat na pagsunod sa Kanya. Huwag ka nang magpatumpik-tampik pa. Tugunan mo ang Kanyang tawag. Magtiwala ka sa Kanyang mga pangako. Sumunod ka kung saan Kanya nais dalhin. Ang Diyos na tumulong at umalalay kina Abraham, Moises, David, sa mga propeta, mga apostol, at sa unang iglesia ay siya ring Diyos na iyong sasandalan ngayon. Ang Kanyang biyaya ay sapat na para sa iyo. Ang Kanyang karunungan ay walang kapantay. Ang Kanyang katapatan ay hindi nagbabago at hindi nabibigo. Lumapit ka sa Kanya ngayon ng may buong kapanatagan. PANGWAKAS na panalangin. Amang nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyong katapatan na hindi nagbabago.
Salamat po sa pag-anyaya sa amin na lumapit at humingi ng karunungan, at sa pangakong ikaw ay magbibigay ng masagana sa sinumang nagtitiwala sa iyo. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataong kami ay nagduda, natakot, o umasa lamang sa aming sariling kaisipan. Patatagin mo po ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng iyong salita at sa kapangyarihan ng iyong banal na espiritu. Tulungan mo kaming manatiling matatag sa gitna ng anumang pagsubok, na laging umaasa sa iyong mga pangako at ligtas sa iyong pagmamahal. Naway maging patuto ang aming buhay sa kapangyarihan ng tunay na pananampalataya. Kung mayroon man sa amin dito na hindi pa lumalapit kay Kristo, naway hilahin mo sila palapit sa iyong sarili ngayon. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Pangunahing katotohanan. Ang matatag na pananampalataya ay hindi nangangahulugang wala na tayong mararanasang bagyo, kundi ang pagtitiwala ng buong puso sa Diyos na hindi nagbabago, siya na namamahala sa lahat ng pangyayari, nagbibigay ng karunungan sa Kanyang mga anak, at tapat na tinatapos ang mabuting gawaing sinimulan niya sa ating buhay. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.